Ito ang Suzuki Avinis 125, metallic matte black color. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Kung naghahanap kayo ng scooter na mayroong muscular design, highly recommended po itong kanilang Suzuki Avinis 125. Dahil makikita pa lang natin itong kanyang pagkakaroon ng Suzuki logo dito sa gitna. Ayan o, chrome color po yan na naka-emboss 3D emblem po siya. And then glossy black naman po yung color nitong nandirito sa middle. And then nagkaroon po siya ng two-tone color combination dahil po ito ay metallic black. And then nag-complement naman yung color mga ka-LM. Parang ang dating niya is nagkaroon po siya ng classic looks na design. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang main light. Ayan, nagkaroon po siya ng partition sa gitna. So nagkaroon po siya rito ng high beam at low beam. At ang ganda rin nitong kanyang daytime running light dito na mahaba. At pagdating naman dito sa gilid, ang ganda rin nitong pagkaka-design niya. Parang nagkaroon siya rito ng winglet. At the same time, sharp po yung edges dito sa ibaba. Mapunta naman po tayo dito sa taas, dito sa kanyang handlebar cover. Ayan o, nagkaroon siya rito ng little visor. So ang ganda rin ng pagkaka-design, no? So glossy black naman po siya, and then matte black color naman po itong kanyang handlebar cover. At sa taas may makikita po tayo rito na Suzuki in white color. At nandirito na pala mga ka-LM itong kanyang turn signals. Located po siya rito sa kanyang cover. Well, napakaganda nung kanyang positioning kasi nasa taas, no? Talagang very visible yan. Ayan o, nandirito siya sa taas. So bulb type po yung kanyang ginagamit. Well, mapunta naman tayo dito sa gilid. Ang ganda rin ng pagkaka-design. May naka-emboss na part dito, may mga deep lines. At the same time, nagkaroon po rito ng bilog na added reflector lights. Well, visible naman po yan kapag mag-cross road ka. Kasi nga po, nandirito siya sa gilid. At dito sa ibaba, makikita natin, mayroong decals dito na glossy black. So hindi masyadong halata kasi nga metallic black na po itong kanyang background. Well, minimalist decal makikita natin dito sa ibaba. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang front fender. Ayan oh, napaka-bulky. No, ang laki rin pala nitong kanyang front fender. So metallic matte black din po yung kanyang color. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, nito po ay equipped with traditional telescopic fork, which is matte black naman po yung kanilang ginamit. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake na bilog, along with single pot caliper na glossy black, which is Nissin naman po yung brand na ginamit nila rito. Ang kulay po ng kanyang mags, stock is glossy black po siya. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 90/90-12. Well, makapal na rin po yung kanyang gulong dito sa harap, which is saktong-sakto lamang po siya pang city riding condition. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan oh, malaki rin yung kanyang screen display. May nakalagay na Suzuki rito in white color. At the same time, nagkaroon po siya rito ng button adjuster ng selector at adjustment. At dito naman po sa kaliwa, nandirito naman itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. At dito naman po sa kabila, nandirito naman itong kanyang electric starter. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang mga brakes. Nandirito naman itong kanyang front brake at nandito naman itong kanyang rear brake. At may nakikita po tayo rito. Ibig sabihin po, ito po ay equipped with park brake lock. So ang kagandahan naman po niyan, kapag tayo po ay nag-park sa mga matataas na lugar or mabababa, maiiwasan po natin na mag-skid or mag-slide itong ating scooter mula po sa pagkakabark. So yun po yung kagandahan nitong park brake lock. At dito naman po sa gitna may makikita tayo rito na Suzuki logo. Pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key along with shutter lock key for safety purposes. Dito naman po sa ibaba, nandirito naman itong kanyang pocket. Well, malalim din, pwede po tayong maglagay ng coins dyan. Mayroon din po tayong makikita rito na utility hook na pwede po nating pagsabitan ng ating mga baggage or yung ating pong mga plastic bag na pinamili. Ganon din po under the seat, may makikita po tayo rito na additional. So mayroon po tayong option pagdating po rito sa kanyang utility hook. Pwede tayong magsabit rito at pwede rin po rito sa harap. At mayroon naman tayong nakikita rito na door. Ayan, buksan lang po natin. Ayan. So ito po yung kanyang glove box. So malalim din. Kasyang-kasya rito yung mga mobile
mobile phones natin. At the same time yung mga gloves. At makikita natin dito, meron po siyang USB ready. So ang kagandahan po nito para naman po dun sa mga kababayan natin na gustong-gustong mag long rides or pumupunta sa mga malalayong lugar. So nothing to worry about kapag na-lowbat ang inyong mobile phone. Dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga cellphone anytime, anywhere. Well, balik naman tayo rito sa gitna. Makikita natin dito itong kanyang footboard. Ayan o, anti-slip naman po yung pagkaka-design. Susubukan na po natin siyang sakyan para makita natin kung gaano kaluwag. Yun, spacious mga ka-LM. Saktong-sakto itong ating paa. At the same time, meron pa po tayo ritong space. So, pwede po natin yung paglagyan just in case lang po na meron tayong mga existing baggage na hindi po kasya rito sa ating underseat compartment. Pagdating naman po rito sa kanyang side cover, ayan o, ang ganda rin ng pagkaka-design. Para sa akin mga ka-LM, napaka-classic nyong kanyang dating. Ito pong kanilang metallic black na color ha. So nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination. May glossy black tayong nakikita rito. At the same time, itong kanyang metallic black. At dito naman po sa taas, may makikita po tayo rito na Abinis. Ayan o. So naka-emboss po yan ha, 3D emblem. So ang color po nito is glossy black po siya. So talagang yung kanyang datingan is talagang classic looks. Nandirito naman po sa gitna itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Nagkaroon ng slot dito. Kaya ang ganda rin kapag binalik natin. Halos hindi masyadong pansinin. At dito naman po sa ibaba itong kanyang side stand. At equip naman po ito ng side stand engine cut-off switch. So ang kagandahan po ng scooter na ito, once na naka-engage yung kanyang side stand, hindi po siya tatakbo or mag-ooperate. So maiiwasan po natin na madisgrasya at dulot ng naka-engage na side stand. At nandirito naman po itong kanyang center stand. Sa pagkaka-design naman po ng kanyang engine, ayan o, cool din yung kanyang design, matte black po yung kanyang cover. And then, ang kagandahan niyan, mayroon na po siyang integrated na kickstarter. So ang advantage naman yan, once po na just in case lang na halimbawa, 'di ba? Naubusan tayo ng battery or nagkaroon ng problem yung ating battery, pwede po natin siyang i-start through kickstart, which is mayroon po tayong backup. At dito naman po sa kanyang side cover may naka-intact rito na Suzuki. At ito naman po ang kanyang air filter. So matte black color din po siya. Mapunta naman tayo dito sa kanyang rear suspension. Equip po ito ng single shock absorber. So glossy black naman po yung ginamit nilang coil spring. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system, ito po ay equipped with mechanical trailing or drum brake. At mayroon na rin po pala siyang built-in na tire hugger. So ang advantage naman po niyan pagdating ng mga rainy season, no, may iwasan po natin na tumalsik yung mga dumi dito po sa other body parts ng ating scooter. Well, dumako naman tayo dito sa taas. Ang cute nitong kanyang integrated na grab bar, no? Para po siyang sungay ng kambing. At napansin ko lang mga ka-LM, itong kanyang fuel tank nandirito na sa likod. So very accessible, no? Ang kagandahan naman nito kapag ikaw po ay nagmamadali or di kaya naglo-long rides, no? Hindi mo na kailangang magbukas ng inyong underseat compartment para magpagas. Dahil located na po siya rito sa dulo. So less hassle free na rin po siya. Ang ganda rin itong kanyang fuel tip. So silver color naman po siya. Well, dumako naman po tayo dito sa kanyang stock pipe. Yun o, ang ganda rin ng pagkaka-design. Parang nagkaroon ng touch ng carbon dito po sa guhit na to. Deep lines po yan. Matte black po itong kanyang protection cover. At the same time, itong kanyang tip is glossy black naman po siya. At dito na po natin makikita itong kanyang air cooled cover. So meaning to say, ito pong ating Suzuki Abinis ay equip po ng air cooled pagdating sa kanyang cooling system. So saktong-sakto lang po itong ating Abinis kasi nga po ito ay designed for city riding condition. Well, bumalik tayo rito sa likod. Sisilipin naman natin ang sukat ng kanyang gulong rito sa likod. Ito po ay mayroong 90 by 100/10. So ayan, napakakapal din itong kanyang gulong. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang tail light. Ayan, silipin natin. Yun, very unique din yung pagkaka-design, no? Wala siya rito sa gitna, nandirito po siya sa gilid, no? Parang yung design niya is parang turn signals. Well, anyway, unique po yung pagkaka-design. Nagkaroon po rito ng split LED. Yan, no? Kitang-kita natin na parang nagkaroon pa ng daytime running light. At nandirito naman po itong kanyang turn signals. Ayan, naka-pop up, no? Napakalaki. So, bulb type po yung ginagamit niya. At itong naka-emboss na part na to, pag atin pong sinilip, ayan, mayroon po siyang ilaw. So, mayroon po siyang built-in na plate light. So, visible po yung ating plate pagdating ng gabi. May added reflectors po dito sa gitna. And then, ito na pong kanyang napakalapad na rear fender. Ito na rin po yung kanyang plate holder. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang upuan.
Pagdating po rito sa kanyang seat cover, nagkaroon po siya ng dual tone color combination. So matte black po rito, and then nagkaroon ng gray. Yung kanyang tahi naman is kulay red. So more durable naman po yung kanyang pagkakatahi. And then looks premium yung kanyang seat cover. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang underseat compartment. Well, bubuksan muna natin gamit itong kanyang mechanical key. So lalagay lang po natin dito sa kanyang seat opener. Ayan, so narinig po natin na nag-click. So meaning to say ay bukas na po itong kanyang underseat compartment. Yun, napakaluwag pala nitong kanyang underseat compartment. Well, marami po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mahilig mag-outing, no? Marami po tayo ditong mai-stored na ating mga gamit. Well, close na po natin. Napakaluwag pala nitong kanyang underseat compartment. At ang atin pong Suzuki Abinis 125 ay mayroon pong 780mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman nyo kung gaano nga ba ito kataas. Anyway mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". At kitang-kita naman natin dyan sa camera, tiptoe tayo, konting-konti lang naman. Halos maglapat naman yung ating foot below the ground. Kaya talagang masasabi ko na very comfortable to para sa mga 5'6" in height na kagaya ko. At para naman dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyado katangkaran nating to worry about. Dahil pwede po tayong magpa-adjust ng ating front suspension o di kaya ang ating rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Suzuki Abinis ay mayroon pong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 6.4 kW at 6,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10 Nm at 5,500 RPM. At ang bigat naman po ng scooter na ito ay mayroong 106 kg. At ang presyo po ng ating Suzuki Abinis 125 matte black color ay nagkakahalaga po ng 80,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,340 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at gustong maglabas nitong kanilang Suzuki Abinis 125, ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Suzuki 3S Shop Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.